Ang mas malungkot sa parte ng anak na iniwan ng tatay, lalo na babae ang anak, tandaan niyo po sa mga kalalakihan, tandaan niyong mabuti, laging nandoon yung takot na baka iwan din siya na magiging asawa niya gaya ng ginawa ng tatay niya sa kanya. Ang pinakamalaking apektado kapag may isang tatay na nang iiwan ng kanyang asawa at anak, lalo na babae yung anak na iniwan ng tatay, nandoon yung malalim na takot na baka pag nag-asawa siya, iwan din siya ng magiging asawa niya. Baka pag nag-asawa siya, saktan din siya na magiging asawa niya na gaya ng ginawa ng tatay niya sa kanyang nanay. At yung pinakamalalim na takot niya, baka maging broken family din sila. Gaya ng ginawa ng tatay niya sa kanya. Napakalalim yung iniiwang sugat ng pang-iiwan ng isang tatay sa mag-ina. So, and another thing na nagiging impact sa pang-iiwan ng isang tatay sa kanyang mag-ina, lumilikha ka ng dahilan para malayo sa iyo ang loob ng mag-ina mo. Sino po naniniwala? Wala namang asawang babae ang lalapit pa ang loob sa asawang lalaki matapos siyang iwan nito eh. Totoo po ba yan? Walang ganon. At walang asawang babae ang mas lalapit pa ang kanyang loob sa asawang lalaki matapos siyang ipagpalit nito. At matapos siyang saktan nito. Walang ganon na ang isang babae na lalapit pa yung loob niya dahil iniwan siya, dahil ipinagpalit siya, dahil sinaktan siya. Walang ganon. Walang babae na mas mapapalapit pa sa'yo dahil iniwan mo at pinagpalit mo. No. What's the point? Una, napakahirap turuan magmahal muli ang pusong sobrang sinaktan. Totoo po ba? Napakahirap turuang magmahal muli yung pusong sobra-sobrang nasaktan. Napakahirap magtiwala muli ang pusong sobrang sinaktan. At ito yung totoo. Napakahirap turuang magpatawad muli ang taong sobra-sobrang sinaktan. Anong pinapakita nito? Mas malalim ang pananakit, mas mahirap ang pagmamahal muli. Mas malalim ang pananakit, mas mahirap ang pagtitiwala muli, at mas malalim ang pananakit, mas mahirap ang pagpapatawad muli. Sa mga nang iwan at mang-iiwan ng kanilang asawa at anak, tandaan mo, mas malalim ang sugat na dinadala mo, mas mahirap magtiwala, magmahal muli, at magpatawad muli. Kalawa, napakahirap masiguro na after ng pang-iiwan, babalik pa sa dati ang lahat. Sino po naniniwala? Mahirap masiguro na after ng pang-iiwan ng isang ama, ng kanyang ama sa isang asawa at sa kanyang mga anak, babalik pa sa dati ang lahat. Kaya nga, gaya po nung aking nabanggit, bago ka sumakabilang buhay o bahay, sabi doon sa ating title, tandaan nyo po, bago mo iwan ang may bahay mo, ang anak mo, ang pamilya mo, bago mo sila ipagpalit sa iba, dapat malinaw sa'yo na pwedeng pag gusto mo nang bumalik, wala ka na palang babalikang asawa. One of the possibilities na pwedeng mangyari, pag gusto mo nang bumalik, wala ka nang babalikang asawa. At isa sa mga posibilidad na pwede pang mangyari, pag gusto mo nang bumalik, wala ka nang babalikang mga anak. And at the same time, isa sa mga posibleng pwedeng mangyari, pag gusto mo nang bumalik, wala ka nang babalikang
pamilya. Ito po ang totoo para sa lahat. Yung mga mangiiwan pa lang, hindi pa nangiiwan, tandaan nyo po, kung meron ka mang pinaka hindi dapat sirain, relasyon mo sa iyong may bahay. Sa lahat ng mga kalalakihan, kung meron ka mang pinaka hindi dapat sirain na relasyon, relasyon mo sa iyong anak. At kung meron ka mang hindi dapat siraing relasyon, relasyon mo sa pamilya mo. Dahil higit sa anumang yaman ng mundo, ang mabuting may bahay na meron ka. Pag meron kang mabuting may bahay, daig mo pa yung mayaman. Higit sa anumang yaman ng mundo, yung anak na meron ka. At higit sa anumang yaman ng mundo, yung pamilya na meron ka, na pwedeng pag pinabayaan mo, iniwan mo, pinagpalit mo sa iba, isang araw, hindi mo na mababalikan kahit gusto mo pa. Kasi nga, alangan naman na iintayin ka habang buhay, hindi nga nila alam na isang araw, iiwan mo sila eh. Totoo po ba yun? Yung mga asawang iniwan ng kanilang mga asawang lalaki, hindi naman alam nung kanilang asawang babae, hindi alam naman nung may bahay, hindi naman alam nung kanilang anak na iiwan mo pala sila. At kung hindi nila alam na isang araw iiwan mo pala sila, mas lalong hindi nila alam na isang araw babalik ka pa. Iyon yung totoo. Kaya nga doon sa mga young pro natin, ang mga kalalakihan at yung mga bago pa lang may asawa, kung nagbabala ka na iwan ang iyong asawa, ang iyong anak, tandaan mo, isang araw pwedeng wala ka nang balikan. Kahit gusto mo nang bumalik. Alam niyo po, pakaisipin mo muna, bakit hindi mo dapat iwan ang iyong mag-ina? Sa lahat po ng tatay, magiging tatay, pakaisipin mo muna bakit hindi mo sila dapat iwan. Nawang tanong, bakit nga ba hindi dapat iwan ng isang ama ng tahanan ng kanyang mag-iina? Alam niyo po, unang-unang dahilan, binigyan ka ng Diyos ng asawa at anak para unang-unang magproteksyon sa kanila. Tandaan niyo po, sa lahat ng tatay na naririto, magiging tatay, at sa mga kasama natin dito sa online service natin, tandaan mong mabuti, binigyan ka ng Diyos ng asawa at ng anak para unang-unang magproteksyon sa kanila. Alam niyo po, kung meron mang unang-unang itinalaga ang Diyos para proteksyonan ng asawang babae, ang kanyang anak, yun yung ama ng tahanan. Kasi nga alam ng Diyos na sa buhay na ito, may mga taong mapanakit sa kanilang kapwa. Alam ng Diyos na sa buhay na ito, may mga taong mapanlamang sa kapwa. At alam ng Diyos na sa buhay na ito, may mga taong mapang-abuso sa kanilang kapwa. Kaya nga inilagay ka ng Diyos sa buhay ng iyong asawa at ng iyong anak para proteksyonan sila. Ang problema, paano mo po proteksyonan ang mag-ina mo kung may iba ka nang pinoproteksyonan? Totoo po ba yun? Sa lahat ng tatay, kahit may iba ka na, kapag may iba ka ng pamilya, tandaan mo, hindi mo na maibibigay yung pagmamahal na dati mong naibibigay sa kanila. Kapag may iba ka ng pamilya, hindi mo na maibibigay yung panahon na dati na ibibigay mo sa kanila. At kapag may iba ka ng pamilya, hindi mo na maibibigay yung pagkalinga na dati mong naibibigay sa kanila. Pag may iba ka ng pamilya, hindi mo na maibibigay yung pagsuporta na dati na ibibigay mo sa kanila. At kapag may iba ka ng pamilya, hindi mo na maibibigay yung proteksyon na dati na ibibigay mo sa kanila. Another thing, walang kasing sakit yung kailangan ka ng mag-ina mo, pero wala ka sa tabi nila.
Totoo po ba yan? Sobrang sakit nun. Yung kailangan mo yung asawa mo, kailangan mo yung tatay mo, pero wala siya sa tabi mo.